Ayun, magandang araw po, no? Ang video po natin ngayon ay ang pagpasok po natin sa opisina. Yan. So, nakamotor po tayo, DS500. So, maliwalas po ang panahon. Kaya magmumotor po tayo. Kahit kahapon po nakamotor tayo, kaya lang hindi po tayo nakapag vlog. Medyo hindi pa po tayo masyadong nakaka-recover, no. Mahirap pong nagkukwento ka ng medyo may karga ka sa dibdib. Hindi man po related sa pag-uusapan natin, katulad nga ng palagi ko po sinasabi sa inyo, no. At least may nakakakwentuhan po ako. Mamatay at kalilibing lang po kasi nung bunso namin, bunsong kapatid. Yeah. Kaya medyo ano po, lalo ano po yon, hiwalay sa asawa, walang anak. 7 years po nakipaglaban sa dialysis yung kapatid namin na yun. Nakukwento ko lang na para kahit papano ma-realize natin kung gaano kabilis ang buhay. Palagi po yun, di ba? Kahit sino, palagi nila sinasabi maiksi pala, hindi pala mabilis. Napakaiksi lang po ng buhay natin. Although alam po natin na lahat tayo makakadarating sa sitwasyon na mawawala tayo sa buhay, no? Mawawala tayo sa mundong ito. Pero palagi nabibigla pa rin tayo. Palagi kahit anong prepare na gawin mo, i-prepare mo man po yung sarili mo, magdasal ka man na bigyan ka ng lakas ng loob, magpakatatag, inihahanda mo man yung sarili mo sa mangyayari. Kasi 7 years nagda-dialysis siya. So anytime pwede po siyang mawala. Kahit anong paghahanda, emotional, spiritually, emotionally, kahit anong paghahanda gawin mo, pag nandun na, ganun pa rin, parang bago pa rin. Doon marirealize mo na wala tayong dapat sayangin na panahon. Sa bawat minuto, sa bawat segundo ng ating buhay, doon mo marirealize na wag mong sasayangin sa walang kabuluhan. Hindi ko naman po sinabi na napaka banal, napaka sipag, napaka malinis kong tao. Hindi. Kaya nga po nare-realize natin yung mga bagay na ganyan. Siyempre po, imposible naman hindi ako nagkulang sa kapatid ko. Pero ang mahalaga, yung pagkukulang po na yun, hindi po natin sinasadya. Pinilit natin gawing yung best natin. So magkakaroon man po tayo ng lapses, may mga na-overlook man tayo mga bagay, hindi po natin sinasadya. Yun po yung importante. Kaya sabi ko nga po,
kung maibabalik lang lahat, no, mga magulang natin, mga mahal natin sa buhay na nawalan, kung pwede nga lang pong ibalik para itama. Kasi never mo na silang ano, kahit patayuan mo man sila ng museo, patayuan mo man sila ng worth 1 million na nicho, wala na po yan, no? Wala na po kabuluhan lahat yan. Katawang lupa, wala na po, mabubulok lang yan. Hindi na po alam ng namatay natin. Mahal sa buhay, lahat yon wala na pong halaga. Wala na pong halaga lahat yan. Wag po nating hayaan na darating tayo sa punto na babawi tayo pag wala na po sila. Diba? Yung pagka namatay na po yung mahal natin sa buhay, bawi tayo. Araw-araw na natin dinadalaw sa kanyang puntod, kinakausap. Araw-araw po tayong linggo-linggo po tayo nagtutulos ng kandila. Wag na po. Di baling pagkamatay niya, kahit hindi mo na siya puntahan kahit kailan, maniwala po kayo sa akin. Wag na po, kahit pag namatay na po siya, kahit di nyo na puntahan, kahit di nyo na pasyalan, wala pong problema yon. Samantalahin na po natin habang buhay pa sila. Doon po pakikinabangan niya. Kung ano man po yung ibibigay natin, ano man po yung gagawin nating maganda sa kanila, pakikinabangan po nila habang buhay pa sila. Ayun. Pero syempre nagiging mas madrama tayo. Hindi po tayo pwede sa drama sa buhay, no? Dapat chill lang, sabi nga. Naging masaya lang po tayo. Ayun. Kaya tama na po yung na-share natin na drama. Siyempre, palagi yan. Hindi po natin tatapusin ang usapan natin na walang kahalaman. Yan. Ang kung meron po tayong kauna-unang babaeng presidente, si Cory Aquino, ang kauna-unang pong senador na babae sa buong Pilipinas ay si Senator Pecson. Taga Pangasinan po yan. Yan lang po yung mga dagdag natin na kaalaman. At ang pinakabata po na First Lady sa buong Pilipinas, sa history po ng Pilipinas, ang pinakabata pong First Lady, si Victoria Quirino. Yan po ay anak ni President Elpidio Quirino. Since byudo po siya that time, ang naging First Lady po niya ay yung anak niya. 16 years old po siya that time. Siya po yung pinakabatang First Lady sa buong history ng Pilipinas. Ayan. So katulad po ng dati, bitin po tayo. Andito na po tayo. Kaya hanggang sa muli po, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Salamat.